Hello, good evening, everyone. Thank you for joining with me tonight. I will be your host. I'll be the one to present the business opportunity. For everybody's information, I would like to introduce myself. I am Jofrin Villasencio, and I've been in the business for the past 14 years already. I've started the business actually medyo matagal-tagal na rin po, no? Mga 2011. So, before po tayo, no, mag-present dun sa business, I would like to share a little bit of myself para at least po magkakilala naman po tayo. Now, just like all the rest po, I started the business as a part-time, no? Part-time opportunity po siya sa akin. Just like gaya po sa atin, gaya ng iba po, ay naghahanap po tayo ng extra na pagkakikitaan. I have four children, and during that time I was working in Pepsi Cola ho, dito po sa Cebu, sa may Minglanilla. And uh, as you all know, no, pag meron kang mga anak, eh, maghahanap ka talaga ng iba pang pagkakakitaan. So, ayun, pumasok po ako, nag-join po ako sa mga iba't ibang klase po na opportunity hanggang one day po napadpad po ako dito sa real estate. At during that time po, hindi pa po ganun karami ang mga project gaya po nito. At dati ho, wala pa pong ganito, wala pa pong Zoom, so medyo pahirapan talaga. So after work, pumupunta po ako minsan may mga training, may mga seminars, pero kadalasan no, wala. Nasa weekend lang. So it was quite hard, no? It was even hindi po siya ganun kadali. So nagbibigay talaga ako ng extra nga oras para kahit papaano po eh matutunan yung business. Because during the time wala talaga akong alam, zero, no? As in zero. But the only thing po na that keeps me going because during that time, medyo may matindi po tayong mga pangangailangan, no? At ramdam ko po during that time kasi I was only renting a small space, doon na rin po kami natutulog, doon na rin po kami kumakain. At ramdam na ramdam ko po yung kakulangan, no? Especially na at that time palaki na po yung mga anak ko and somehow yung mga needs nila medyo malaki na rin. So just like all the rest po, gaya po sa mga nanonood sa atin ngayon, lahat po nag-umpisa po siya sa pangarap. Nangarap po ako na one day, sana ho magkaroon ng changes sa buhay. Nangarap po ako na sana ho, kahit papaano ho, magkakaroon ng konting pagbabago. Nangarap din ako na kasi nagre-rent ako eh. Nangarap din na sana one day magkakaroon ng sariling bahay na hindi na mangungupahan. Sana ho one day magkakaroon ng maganda at medyo maginhawang buhay. Yun po yung buhay na pangarap ko during that time. So, ikaw ho, kung ano man yung reason kung bakit po kayo napadpad for tonight, and I would like to really really say thank you for coming over. And I really appreciate na nagbigay po kayo ng oras na pakinggan po ang opportunity na to. At sana ho, no, at sana ho makita niyo po kung ano po yung nakita ko during the time na umpisahan ko po ang business na to. Hindi po siya naging ganun kadali, pero kahit papaano po nakita ko po yung nagiging changes. Una sa buhay ko, sa pamilya ko, and then eventually changes sa mga tao na nagiging kasama ko po dito sa business na to. But before I'm going to start the presentation, I would like to greet the people that are joining with us tonight. Sina Connie, sina Elvera, sina Florence, si Harold, si J.S. Tribulano at Tribunalo, no, si Jonilyn Villegas from saan ba to? Bugo, sina Laila, sina Mary, sina Mike, no, sina Miss Novelyn Alcover, sina RJ, no, sina Roslyn, sina Sarah, at saka si Mercedita, no. Thank you very much for joining. At baka ho, meron pa po kayong kakilala dyan na in-invite nyo po for tonight. Pwede niyo po silang i-message na bukas na po yung Zoom room natin at mag-uumpisa na po tayo sa presentation po natin. Okay, so let's start, no? I would like to introduce each and every one of you to our company, the 818 Premier Properties Incorporated. Yan po, yung nakikita nyo po sa screen, no? Ang shortcut po niyan, kadalasan po,
ay ginagawa naming acronym, no? DPPI. So medyo maikli na kasi medyo mahaba yung name eh. Now, ang kumpanya po natin na-establish po to way back July 29, 2019. Ito po, bago po to nag-pandemic, 6 months bago po nag-2020. At ito po, dumaan na po sa medyo matinding challenge, no? Kasi just as the time na aarangkada na sana kami sa negosyo na to, biglang nag-lockdown. At saka nagiging blessing and disguise na rin yung lockdown because yung lockdown ay binitbit po ang DPPI sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa mundo na rin, no? So, yun po yung nagiging opportunity na nabuksan at nagiging nationwide yung nagiging operation po natin. Nakaregister po tayo sa Securities and Exchange Commission. May BIR registration na rin po tayo at yung local business permit natin dito po sa city po ng Lapu-Lapu City, Cebu. At of course, meron din po tayong certificate of registration na nanggagaling po sa government agency na nag-o-oversee po sa industry ng real estate. At ito po yung DHSUD. Now, let me introduce you to the management team of the company. Our company is headed by no less than our managing broker, Mr. Herminihildo B. Roylo. Or commonly po, ang tawag namin sa kanya dito ay si Sir Boy or shortcut ho, HBR. Si HBR po ay hindi lang po isang real estate broker, isa din po siyang certified public accountant. Okay? At together with Sir Boy or HBR, ay kasama po natin yung bagong president at CEO po natin, si Franz Villasencio, na siya po yung nag-handle ng digital and online distribution po natin. Kasi alam niyo po, ang labanan kasi ngayon ay nasa internet na po. At together with Franz ay si Miss Juliet Plania, siya po yung vice president po natin at yung chief finance officer na nag-handle po doon sa admin operation po ng company. At the same time, siya din po yung nangangasiwa doon sa commission releases. At yours truly po, ako po si Joffrey, ako po yung Director of Sales and Marketing po ninyo. Siguro from time to time, magkita-kita po tayo. At kung hindi man sa personal, baka dito po sa Zoom. Okay? Now, the name of our company is D818 Premier Properties Incorporated. At ang name po na D818 ay kinuha po natin sa isang Bible verse. At ito po yung Deuteronomy chapter 8 verse 18. At ito po nakasulat, nasa screen po natin. You shall remember the Lord your God, for it is God who gives you the ability to get wealth, that he may confirm his covenant, that his word to your fathers as it is this day. Alam niyo po, dito po sa DPP ay naniniwala po kami na ang lahat po ng blessing na pwede po nating ma-enjoy dito ay bigay po sa atin ng Diyos. At ang Diyos rin po ang nagbibigay po rin po sa atin ng kakayahan para po tayo ay kumita, no? So, lahat po ng blessing, monetary man, relationship man, personal or emotional blessing, ito po ay galing po kay Lord lahat, no? Kaya ito po yung ina-acknowledge po natin at ito po yung ito po yung nagiging business principle na rin po natin all throughout the years, no? Kaya dito po naniniwala po kami na because of this one, we believe that everything, no? Everything ho are all ordained by God. No? Sa Panginoon lahat po to. So, yan po kinuha natin yung pangalan nating D818. Now, ang vision po ng kumpanya ay to be recognized as the premier realty firm. Yun po yung pinaka pananaw po natin na magiging primadong realty firm. So paano ba natin ma-accomplish po yan? Sa pamamaraan po ng pagbibigay ng mga innovative solutions. Of course, pagbibigay ng magandang serbisyo doon sa mga kliyente po natin. At higit sa lahat, ini-empower po natin lahat ng mga members natin dito para of course, sila din po mismo ay magsasucceed sa negosyo na to. And the only way to do that ay magpo-provide po tayo ng mga trainings. At ang mission po natin is to honor God in all aspect of our business. So paano po ba natin i-honor si Lord? I-honor po natin si Lord sa pamamagitan po ng pagbibigay ng pinakamataas na antas ng professionalism.
So lahat ng trabaho natin dito, pagserbisyo sa mga kliyente, at lahat ng dealings po natin dito ay binibigyan po natin ng professional touch. Of course, pagbibigay ng long-term relationship, hindi lang po sa mga kliyente natin, pati na rin po sa mga kasamahan natin dito po sa negosyo. So bawat isa po sa atin, we're not just here for the money. We are here in order to build long and lasting relationship. And of course, pagle-leverage po sa technology. Kasi ngayon, alam nyo na po, ay nasa world na po tayo ng online. Okay? At higit sa lahat, ini-empower natin lahat ng mga DPPI members natin sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa kanila ng mga trainings. Kasi naniniwala po tayo na pag ang isang tao ay na-train po natin, siya po ay nagiging sufficient. Bali po, ang paniwala po namin dito, we don't just give people a fish. We teach them how to fish so that they can feed themselves for the rest of their lives. Yun po yung point po doon. Kaya tinuturuan po talaga natin from scratch po. Matyaga po tayo doon. Okay? Na ang core values po natin ay ito po, itong apat na to nasa acronym po natin. Discipline, passion, perseverance, at saka integrity. Hindi ko na po isa-isahin yan kasi meron po tayong separate training that deals on that. But I would like to emphasize on discipline. Now, dito po wala po tayong employee-employer relationship. Ibig sabihin ho, wala pong mag-check po sa atin kung ginagawa po ba natin yung trabaho natin. Yung mga task na binibigay sa atin ay ginagawa ba natin? Wala ho. So the only thing that will allow you to do these things or kung anumang task na yon, kung ano man yung roles and responsibility mo, is can only be done kung ikaw at ako ay disiplinado. Kasi pag meron pong disiplina ang bawat isa po sa atin, hindi ka na kailangang utusan. Gagawin at gagawin mo kung ano yung nararapat mong gawin para sa ikabubuti ng business po natin. Okay? So, ito lang po. Discipline, passion, perseverance, and integrity. Dito po tayo gustong makilala na pag meron pong nakakakita sa atin, pag nakita nila na ang tao merong disiplina, tao na may passion talaga, nagpupursige at higit sa lahat trustworthy, sasabihin ng tao, yan, DPPI yan. O, yan po yung gusto nating magiging tatak po natin. Now, ano po ba yung negosyo na meron tayo? Now, ang negosyo po na meron po tayo ay nasa real estate business po tayo. Now, ano po ba yung real estate? Now, sa simpleng explanation ho, sa simpleng definition, lahat ng bagay na nakadikit sa lupa ay part po ng real estate. Pwede bahay, pwede condominium, pwede mga commercial complex, mga mall, pwede mga buildings, kahit sementeryo nga pwede na rin. So lahat ho na nakadikit sa lupa ay part po yan ng real estate. Now, last June 29, 2009, ang gobyerno po natin ay nag-enact po ng isang batas. At ang batas na po na to ay ito po yung Republic Act 9646. Ang layunin ng batas na to ay mabigyan ng proteksyon ang bawat tao na involved sa transaction. Una, yung kliyente. Maraming pagkakataon na ang mga kliyente po ay na-scam. Kaya layunin ng batas na to ay mabigyan ng proteksyon sila. Pangalawa po ay yung mga sellers. May mga sellers din po, may mga pagkakataon na yung mga sellers ay hindi rin po sila nabigyan ng mga komisyon nila. Kawawa din po kasi hard-earned money din po nila yon. Ang sabi ng batas na to, today, mula ngayon, ang industry na to ay pangangasiwaan na ng isang professional na magiging lisensyado ng PRC. At yan ang tinatawag natin na real estate brokers. Okay? Ngayon po, isang kurso na po yan, real estate management. So you've got to enroll in a 4-year course bago po kayo magiging isang ganap na real estate broker. Of course, pag nakapasa po kayo ng board exam. Now, siguro ngayon, habang nakikinig ka sa akin, sasabihin mo sa sarili mo ngayon, Joffrin, paano yan? Hindi naman ako nakapag-aral, hindi naman ako nakapagtapos, or better yet, kahit nakapagtapos ako, hindi rin naman po ako graduate ng isang real estate management na kurso. Now, ang good news is that sa batas na to, meron pong isang provision po doon. Ito po yung
Section 32 sa Republic Act 9646 at nakasaad po doon ang corporate practice of the real estate service. At dito ho, sinabi na ang isang korporasyon, as long as nakarehistro lang po siya sa Securities and Exchange Commission or SEC at merong real estate broker sa loob ng kumpanya, yung kumpanya na yan ay pwedeng gumawa or pwedeng magsagawa ng real estate services. Etong provision na po na to, ito po yung nagbukas at nagbigay daan sa napakaraming realty firm, hindi lang po dito sa Cebu, kung hindi po sa buong Pilipinas. Etong realty firm po ay isa pong or parang isang agency na lahat po tayo ay under ng isang agency at gumagalaw po tayo according doon sa lisensya ng ahensya na yan, ng agency na yan. In this case, ito po yung the 818 Premier Properties Incorporated. Okay? Now, gaano ba kalaki yung industry na papasukin po natin? Na wala ho akong datos on 2024 pero pagkakaalam ko po meron pong increase. But dito na lang po sa 2023 na information na nakuha po natin, ang Philippine real estate industry po is already 564 billion pesos na po yan. Ganun ho kalaki ang industry na to. So ibig sabihin wala hong possibility na etong negosyo na to ay hihina. In fact, itong negosyo na to ay mas lalo pa hong lalakas sa darating po na mga taon. And in fact, sa pagkakarinig ko, meron pong 30% increase mula 2023 going to 2024. So malamang by the next time around, ito magiging trillion peso industry na to. Ganun ho kalaki yung negosyo na papasukin nyo. Ano ba yung importance dyan, Joff? Bakit kailangan nating malaman ganun kalaki yung industry? Una ho, pag ikaw ay may planong magnegosyo, malamang for sure, wala kang planong mag-umpisa sa isang negosyo na pabagsak or isang negosyo na medyo pahina. Malamang mag-uumpisa ka or magsa-start ka or mag-join ka sa isang business na ito ay palaki ng palaki. At ito po yung real estate. Palaki ng palaki po ang industry na to. Okay? Ngayon, siguro ang tanong, ito po yung golden question na meron po sa isipan nyo po. How to start? How to start your own business? Paano ba ako mag-umpisa sa negosyo na to? Kasi maraming tao na gustong mag-start ng business eh. Pero hindi niya alam kung paano or saan siya mag-uumpisa. Now, marami hong tao na gustong magnegosyo pero hindi lang po sila nakapag-start kasi takot po sila. Una, takot po silang malugi. Pangalawa, takot sila na baka hindi nila alam paano gawin ang negosyo na to. Now in here, meron po tayong mga training na nilalaan para po sa inyo para kayo po ay makapag-umpisa. Pero to answer the question, how to start your own business? Ito ho. Ano ba yung mga gagawin natin? Ano ba yung gagawin mo? Kasi hindi naman po pwede pong walang gagawin eh. Kasi negosyo po to. Every business, there has to be something that you and I should do. Una ho, do make yourself available. Ito lang po yung apat na bagay na hihingin ko po sa inyo na kung ito po ay ibibigay po ninyo, malaki po ang tsansa na ikaw ay magsasucceed sa business na to. Yung apat na yan, yung nakikita mo sa screen. Una, mag-attend po tayo ng mga project knowledge seminar o yung tinatawag natin na PKS. Gaano po ba kaimportante yon? Importante po yun because yung project knowledge seminar, yun po yung basic information na ang pag-uusapan po natin ay yung project na ibebenta mo. Kung wala kang information, paano ka makapagbenta? Okay? Pangalawa ho, site tour. Hindi mo kayang ibenta ang isang bagay kung ikaw mismo hindi mo alam kung nasaan. So kailangan mo talagang mapuntahan. Kailangan alam mo talaga. At ito guys, ito yung gusto kong makapture nyo na information. Wag na wag nyong hayaan na hindi kayo mag-join ng site tour.
kailangan talagang mag-join kayo ng site tour para kabisado mo ang lugar kung nasaan ang project na yan. Or else, magmumukha po tayong tanga pag tayo po ay tanungin ng mga kliyente natin kung nasaan ba ang project na yan. Pangatlo ho, training. Wala po akong nakita na naging successful sa business na to na hindi nag-a-attend ng training. I-settle po natin ito right now, once and for all. Kailangan ho kayong mag-attend ng training. Hindi po yun option. Hindi ko po sasabihin na kung may oras ka, kailangan mo talagang bigyan ng oras ang training. Every Monday ho, nasa Minglanilla po tayo. Nasa Workplace Cafe. Every Tuesday ho, nasa IT Park po tayo, Workplace Cafe pa rin. Every Wednesday, nasa Liluan po tayo, Cebu, nasa One Space Cafe. Every Friday ho, sa opisina ho natin, meron po tayong seminars and mga trainings. Every Saturday morning at 9 o'clock, meron po tayong sales and marketing workshops. No, ngayon, ano pa ba ang hinihintay mo? Nandyan ang lahat ng training. In fact, idadagdag ko pa. Every Thursday, meron po tayong training on content creation. Every Friday morning, meron po tayong training kung paano gumawa ng website. So ano pa ba yung kailangan mong training na nandito na halos lahat? Alam nyo kung ano, kung sino na lang ang kulang? Ikaw. Ikaw na dapat mag-attend. Pang-apat ho, attend kayo ng events. Attend kayo kung merong sales rally. Attend kayo kung merong mga jumpstart. Attend kayo sa nagkasari-saring mga events na ginagawa sa hotel para kayo mismo ay magkakaroon po ng confidence dito po sa industry na papasokin nyo. Kasi kung hindi nyo po bigyan ng time na mag-attend kayo ng mga events or conferences kung ano man yan, yung confidence level mo sa business na to ay medyo mababa. Ngayon no, ito po yung tanong ko, bago po tayo mag-proceed ha, sino ba dito sa mga nakikinig ngayon ang kayang ibigay ang apat na to? Pakitype lang po, kaya. Oh, pakitype lang po yung word na kaya. Para at least alam ko lang po na maliwanag yung pag-uusap natin, naiintindihan nyo. Kasi ito requirement talaga, hindi perang pag pinag-uusapan natin dito. Ayan, si Laila, sabi niya, thank you Laila, no? Si Cherry Rose, sabi niya, kaya. Si Harold, kaya. Si Erineo, kaya. Si Mary, kaya. Si Eliza, kaya. O, yung iba, kakayanin pa or hindi nakakayanin? Si Roslyn, kaya. Si Mike, kaya. Kaya panindigan mo yan kasi ito yung ingredient na magbibitbit sa iyo sa success. Si RJ, kaya. Si JS Tribunalo, kaya. Ayan, si D818, kaya din. Kasi it's one thing to say na kaya ko yan. Gawin mo. No? Si Connie kaya, si Razel kaya. Hindi pala. Good evening lang pala ang sinula. The reason why I wanna make it clear because ito po yung kailangan talagang gagawin natin. Dito kasi pahirapan tayo eh. Pahirapan tayo kasi ayaw ibigay ng tao na gustong mag-asenso. Ito yung requirement. Diba? Ito yung pinaka-requirement talaga. If you just have to make yourself available, then I will guarantee you, you will succeed in this business. Okay? Ayan, no? Sabi naman ni Miss Nova, nasa screen nyo, I would like to invite everyone. We have training this Saturday at 10 a.m. at our main office here. 10 a.m. to 12 noon. O ayan, dito natin masusukat kung talagang seryoso ka. Kasi sinabi mo kaya eh. Dito natin masusukat kung talaga bang seryoso, talaga bang kaya. Kasi hindi ho ito mangyayari kung hindi nyo po bibigyan ng oras.
Okay? Now, in itself, ang gagawin natin, of course, ay magbenta tayo. Okay, selling. Wala ho ako nakitang negosyo na wala pong selling na involved. Meron talagang selling yan. The good news is that ang selling ngayon nasa online. Na ako, hindi ko na po kailangan pang i-elaborate yan kasi alam ko po, lahat naman tayo nasa Facebook na po. Lahat po tayo, no? Ang lahat po tayo ay already online on the business. Di ba? So one thing for sure, I believe na iilan na lang sa atin ang hindi po naka-online. Pero kung gusto niyo pong umarangkada sa online na selling, ito ho, kailangan niyo pong mag-invest ng tool na website. Alam niyo po kung bakit kailangan mo ng website? Isa lang po ang reason ko. Hindi mo kayang i-explain ang lahat ng project sa isang isang go. Kailangan mo talagang magkaroon ng website para yung mga prospect na kliyente mo, doon siya mamimili ng mga project na bibilhin niya doon sa loob ng website mo. Na ngayon, kung wala kang website, saan sila pipili ng mga project? Sa Facebook? Eh, ang dami kayang post doon sa Facebook. Paano yon? Magkakaykay siya? Hindi ho possible. At hindi rin po professional. 'Di ba sabi natin dito sa DPPI dapat professional po kayo? O ayan, kailangan yung magkaroon ng website, 'di ba? Kailangan yung magkaroon ng website. Ayan, eto guys, ayan, binigyan ko kayo ng sample na pwede niyong tingnan. Ayan, novelinalcover.d818.com. Yan po yung website ni Miss Novelin na nasa screen na yan. Alam mo bakit nagiging madali sa kanila mag-promote ng project? Kasi meron silang website. Mamimili ang kliyente kung ano yung gusto nila. Na hindi sila malito naka-classify. Alam nila kung ano yung project na bahay at lupa, project na condominium. So settle tayo. Gusto mong bumenta ng marami sa online? Oh, invest ka ng website. Dito lang ho, sa atin yan. Available po yan dito sa D818. Just ask the person who invited you, paano po kayo mag-umpisa sa journey nyo sa website. May training po tayo dyan. Every Thursday and Friday po, meron po tayong digital training. Okay? Every Thursday and Friday, meron po tayong digital training. So kaya you just have to make yourself available. Okay? So punta lang kayo. For those that are here in Cebu, punta ho kayo every Thursday and every Friday. Digital training po natin yan. At ang magtuturo po sa atin yan is no less than our president. So, matindi ho. Ito po ang training na should I say, para sa akin, premium po to. No? Kasi lahat ng agent natin tinuturuan. Alam niyo po guys, ang gumawa ng website ni Miss Nova ay si Miss Nova rin. Siya rin. Hindi ho siya nagpagawa. Siya ang gumawa. Meron po tayong training. Okay? Doon naman po nasa ibang lugar, nasa Bacolod or sa amang lugar, wag po kayong mamomroblema. Pupunta po diyan yung president po natin at kakausapin kayo tungkol dito sa website. Okay? So mag-ready-ready na lang kayo diyan. Okay? So ano po ba yung mga ibebenta natin? Napakasimple ho, mga project na meron pong lisensya. Yun lang. Project na merong lisensya. LTS, ang ibig sabihin ho, license to sell. Pag wala hong lisensya, madali pong intindihin yan. Huwag niyong ibenta kasi walang lisensya. Pag walang lisensya ang isang bagay, anong tawag po doon? Di ba kolorum? Illegal. Okay? Pag ang isang bagay walang lisensya, ano ang tawag? Illegal. O ngayon, kung ayaw mong tawagin kang illegal, kung ayaw mong tawagin ka na scammer, huwag kang magbenta ng walang lisensya ang property na binibenta mo. So, bago ka magbenta sa property na yan, hanapin mo yung license to sell, LTS. Lahat ho ng project ay meron po yung LTS.
Okay? Basta legal at legit na mga proyekto, meron po yung LTS. Pwede house and lot, pwede condominium, pwede memorial garden, condotel, or pwede rin po lupa lang. Pero yung lupa ay meron pong LTS. License to sell kung ang ibig bang sabihin. Okay? So, wag po kayong mamblema for the idea kung baguhan lang po kayo at this time. Yun po yung purpose ng mga training. May mga training po tayo na face-to-face at meron din po tayong training na ginagawa po natin sa online via Zoom. Meron po tayong tinatawag na training night. Monday po yan, alas 8 ng gabi. Alas 8 po, malamang nakapag-dinner na po tayo lahat. Okay? So, may mga pamamaraan ho, may mga ways, you just have to make yourself available. Okay? Ang next na gagawin po natin ay mag-build po tayo ng team. Ikaw ho, mag-build po kayo ng team. Now, kung gusto mong mag-survive sa business na pangmatagalan, kailangan mo talagang gumawa ng team. Kasi kung wala kang team, one day po mapapagod po kayo. Okay? One day ho, mapapagod po kayo. Kaya kailangan mo talaga mag-build ng team. Now, how are you going to build your team? Simple ho. By recruiting people into the business. Kung paano po kayo nakapunta po dito, i-introduce at i-offer lang po natin yung business. Pwede silang mag-attend ng mga face-to-face na mga business orientation or pwede din po silang mag-join ng Zoom gaya po nito. Okay? Now, the question, the million peso question is, sige Joff, nandun na ako. Magsiselling ako online gamit yung website. Mag-build ako ng team sa pamamagitan ng pagre-recruit. Na ngayon, paano ba ako makapag-start ng negosyo? Paano ba ako kumita? Or paano ba ako kikita sa negosyo na to? Ano ba yung kitaan? Yan po yung pinaka-basic na question. Now, lahat po ng tao na first time na magjo-join po sa atin dito sa business, ang magiging starting na commission rate po niya ay nasa 2.5% po. Nabigyan ko lang po kayo ng a little bit of an idea. Ang standard commission sa industry na to ay 5% lamang po. Yun po yung standard. Minsan may mga developer na nagbibigay po ng medyo mataas, meron din pong standard lang, 5%. Doon sa 5%, doon po natin dinidistribute yung magiging income. Kaya may ladder po tayo kung paano po natin iakyat yung kitaan natin. Now, as a starter, bilang isang starter, ang tawag po sa atin ay Property Liaison Specialist or PLS ho. Now, i-assume na lang po natin na ang project na ibebenta po natin ay nagkakahalaga po ng 1 million pesos. Yun po yung worth ng property. Now, to be honest with it, ang mga value po ng property ngayon, either bahay or condominium, ay more than 1 million na po. So, ibig sabihin, yung assumption na ibibigay ko po sa inyo ay very conservative. Okay? It is a very conservative assumption. So meaning, it could be more ang pwede mong kitain. Okay? Now, if you can sell 1 million, your commission gross, pag sinabi po natin na gross, ay hindi pa po natin finactor po dyan yung mga taxes involved. So, for the purpose of easy computation, gross lang ang pag-uusapan natin. Kung nakabenta ka ng 1 million, yung magiging gross commission mo ay 25,000. Kung masipag ka, naka 2 million ka, that's 50,000. Kung naka 3 million ka, that's 75,000. Kung naka 4 million ka, that's 100,000. So, ibig sabihin, kung gaano ka kasipag, ganun din kalaki yung magiging commission mo. Kung malaki yung value ng property na naibenta mo, edi malaki din po yung kalabasan ng komisyon. The bottom line here is that ang kayod mo ang katapat kung ano yung pwede mong kikitain. Wala hong magic dito.
Wala akong pabor-pabor dito. Pag ikaw ay bumenta, may commission ka. Of course, according to the regulation doon sa mga developers. The next stage po, if magpapatuloy po kayo sa negosyo na to at mag-build po kayo ng team. Paano mag-build ng team? Pag patuloy po kayong nagre-recruit ng mga tao na i-invite nyo po sa business. Gaya po nito, may seminar po tayo. One day po, hindi po malayo na ikaw ay magiging isang sales supervisor. Now, kung ikaw ay magiging isang sales supervisor, yung rate nyo po, mula ho doon sa 2.5, mag-i-increase na po ngayon. Magiging 3% na po yan. At yung magiging potential na magiging income mo at this level, magkakahalaga po yan ng 75,000 pesos. Now, if you notice it, no, just take a look at it on your screen. Ang kinukompute po natin ay binabase lang po natin sa 1 million peso na halaga po ng property. So, ibig sabihin, pag ang naibenta na property ay higit pa sa 1 million, for sure, mas more pa po ang posibleng kikitain. Okay? Yun po yung rationally po doon. So kung more than 1 million ang maibenta, so ang possibility na kikitain mo ay more. Now the question is, paano ba ako magiging isang sales supervisor? Now ito lang po yung gagawin po natin. Para po kayo ay magiging isang sales supervisor, i-meet nyo lang po yung dalawang requirements na yan. Una, mag-recruit po kayo ng mga property liaison specialist as many as you can. Paramihan ho. Ang pangalawang requirement ay kailangan po kayong magbuo ng at least 10 million group sales. Hindi po individual sale lang. Group sale. Ibig sabihin, sale mo at yung sale ng mga downline mo, i-compute yan, pag nag 10 million yan, ma-promote po kayo. Pag ikaw ay na-promote bilang isang supervisor, entitled na po kayo sa tinatawag natin na leverage income. Ang leverage incomes ng isang supervisor ay nagkakahalaga po yan ng 0.5%. Ibig sabihin ho, every 1 million na benta, meron po kayong 5,000 pesos sa benta ng mga downline mo, kung tawagin. Let's say for example, ikaw ay isang supervisor na. May isang downline ka na nakabenta, for example lamang ha, 2 million worth of property. 2 million yan. So, ang magiging leverage income mo ay 10,000 pesos. Kasi 5,000 for every 1 million eh. So, sa makatwid, kung marami ang magiging downline mo, marami ang potential na magbibigay sa iyo ng 5,000 pesos. Tama? Again, kung ikaw ay isang sales supervisor at marami kang downline na na-recruit, pag nakabenta sila on a minimum of 1 million pesos, meron ka, ikaw na nag-recruit, ikaw na upline, ay meron kang 5,000. Eh what if kung marami po sila? Kaya po umabot po yan ng 75,000 pesos. The next level ho ay yung pagiging sales manager. Now, kung ikaw ay magiging sales manager, tuloy-tuloy lang po yung rekruta natin dito, yung rate nyo po at this time ay magiging 3.5% na po. Now, pakitingin lang po yung screen, no? Pag ikaw ay isang manager, ang potential income mo ay 235,000 pesos. At tingnan niyo po sa screen, no? Kung hindi po kayo nakatingin sa screen, ma-miss niyo po ang opportunity na to. Pag ikaw ay isang manager, may potential income po kayo ng 235,000 pesos. Now the question is, paano ba maging isang manager? Paano ko ba i-reach ang pagiging manager? Ayan, ito po. Ito lang po yung gagawin natin. Tuloy-tuloy lang po kayo sa pagre-recruit.
Lahat ng mga downlines nyo po, i-training po natin yan. Turuan po natin, bigyan po natin ng kapasidad at mga tools kung paano sila makapagbenta. One day, or balang araw, may isa ka sa mga downline mo na pwedeng ma-promote bilang isang sales supervisor. Ayan, nakita niyo po sa screen, SS. Okay? Hindi po yan si Social Security ha. SS. Sales supervisor po yan. Pag ikaw ay nakadevelop ng isang sales supervisor, check na po yan. Qualified na po, one. Ang pangalawang requirement po ay kailangan nyo pong magbuo ng 15 million group sales. Ayan po, nasa screen po ninyo naka-note. The 15 million group transaction should come from your downline, PLS, ayan o, PLS, Property Liaison Specialist. Eyes on the screen po, dito po kayo magbuo ng 15 million aside doon po sa sales supervisor na sales volume po. So ano yung magiging result? Ayan. Alam niyo po, hindi po masyadong madaling makuha ang idea na to, but the more you attend seminars and trainings, maintindihan niyo po to. Pag ikaw ay isang manager, doon sa bagong recruit mo na PLS, pag yun nakabenta, may 10,000 pesos ka. Malaki na, di ba? Eh what if nakadalawang milyon na benta yan? 20,000 pesos. What if marami kang na-recruit na PLS at tinuruan mo, inalalayan mo, inassist mo, nakabenta sila, kikita ka ng maraming 10,000 pesos. Doon naman sa grupo na nagiging sales supervisor, magkakaroon ka pa rin ng kitaan doon. 5,000 po yan. Bawat 1 million na benta sa grupo ng sales supervisor mo. Diyan po kinuha natin yung computation na 235,000. Ito lang po yung masasabi ko. Sa ngayon, medyo magulo pa yung mga computation na yan. But the moment na parati mong naririnig at magtanong at magtanong at magtanong lang po kayo, one day maiintindihan nyo po yan, ma-appreciate nyo po ang magiging kitaan yan. Wala akong magic dito. Sipag lang po talaga to. Okay? Sipag lang po na to at pinaka-importante, ipadala at samahan. Ayan na. Ipadala at samahan ang mga downline na mag-attend ng training. Bakit samahan? Para magkakaroon sila ng motivation. Okay? Next, and the final stage. Ito po yung sales consultant. Now, eyes on the screen, please. Pag ikaw ay nagiging sales consultant, yung rate mo ay magiging 4% at yung potential na kitaan ay magiging 500,000 pesos. Alam ko medyo sabog ang utak natin sa amount na yan. Pero ito po yung gusto kong ipaabot sa inyo. Marami na po ang nakaabot sa posisyon na yan. One day, ikaw naman. Okay? So paano ba magiging isang sales consultant? Pareho lang po ang proseso sa pagiging manager. Pero ang kailangan mo lang this time ay hindi lang po isang sales supervisor, kundi kailangan mo rin ng manager. Ayan. Eyes on the screen, please. Kailangan mo ng SS at saka SM. And the other one, eyes on the screen, instead na 15 million doon sa manager, kailangan mo na ngayon ng 20 million group sales. Huwag po kayong matakot doon sa 15 million, 20 million, kasi ang katapat po niyan, tao. Alam nyo, ang 20 million, bigyan ko kayo ng secret kung paano ma-achieve ang 20 million. Kung gusto mong ma-achieve ang 20 million, ayan, sige be, tanungin ko muna, baka ayaw nyo eh. Sino bang gusto ditong malaman ang sekreto paano i-reach ang 20 million? Pakitype paano.
Para alam ko kung interesado ba talaga. Kasi kung ano, hindi ko isi-share. Yan, sabi ni Harold, yan, ni Jerry May, Mercedita, si Eliza. Ayan, ayan, okay. So, sasabihin ko na ha, paano i-reach ang 20 million. Ito yung sikreto. Guys, alam nyo, itong marketing plan na to, hindi ho sa pagmamayabang ha, ako ho ang author nito. Kaya kung meron mang tao na alam paano akyatin ang marketing plan na to, ako yun. Kasi ako ang gumawa ng marketing plan na yan. So ito po yung sekreto ng 20 million. Ang gagawin mo para madali mong ma-reach ang 20 million, ito ho, bilisan mong mag-recruit ng 20 people. Ulitin ko ha, kung gusto mong ma-reach agad ang 20 million, bilisan mo na mag-recruit ka ng 20 people. Kung kaya mong gawin yan sa 1 week time, gawin mo. 20 people. Ang next na gagawin mo, yung 20 people na yan, siguraduhin mo na mag-attend. Yung apat ha, ano yung apat? Attend ng PKS, attend ng site tour, attend ng training, at attend ng events. Ulitin ko, bilisan mo mag-recruit ng 20 people at yung 20 people na yan, ipadala mo sa PKS. Samahan mo ha, PKS, site tour, training, at saka events. Pagkatapos makomply ang apat na yan, dalhin mo siya sa training sa digital, sa website, at pati na po doon sa Facebook at saka sa content creation. Okay? Pag nangyari po yan, malaki ang tsansa na makabenta ng 1 million yan. Pero kung gaano kakarami na recruit, pero hindi mo nadala sa PKS, sa site tour, sa training, at sa event, walang kwenta ang recruit na yan. Ulitin ko, gusto nyo ma-reach ang 20 million, ito lang po yung sikreto. Bilisan mong mag-recruit ng 20 people. Pagkatapos, yung 20 people na yan, ipadala mo sa PKS, ipadala mo sa site tour, ipadala mo sa training, at ipadala mo sa events. Pagkatapos sa apat na yan, isunod mo ang digital. Ipadala mo sa training ng website, ipadala mo sa training sa Facebook at saka content creation. Guaranteed, makabenta yan. Pero kung ang downline na ni-recruit mo ay hindi mag-attend, I'm sorry ho. Sasabihin ko po sa iyo to, malabong makabenta yan. Dadami lang ang laman ng group chat mo. Okay? So ganun ho ang sikreto. So pag ikaw ay isang consultant, so ano na yung magiging kitaan? Ito na po. Doon sa mga bagong recruit na PLS, may 15,000 po kayo. Pag yung downline mo nakabenta ng 1 million, may 15,000 ka. Eh what if marami sila? Doon naman sa supervisor, may 10,000 ka. Sa manager naman, may 5,000 ka. Don't worry. As you go along, you will be able to understand and memorize all of these things. Okay? So, ganun ho kasimple. Guys, ito lang po, no? Actually, I'm about to end my presentation. Ganito lang po. Walang magic po dito. Simple sipag lang po. Tutukan ang downline. I-make sure ang downline maka-attend doon sa apat na sinabi ko. PKS, site tour, training, at saka events. Tapos ipadala saan? Sa digital training. Sa training ng website, ipadala. Tapos ipadala mo sa training ng Facebook at saka content creation. Pag nagawa nyo po yan, malaki ang tsansa na yung mga downline na yan ay magpuproduce yan. Ang sasabihin ko sa iyo, congratulations. Okay? Now, if ikaw ngayon, after hearing all of this,
ay nagustuhan mo ang negosyo na to, simple lang ho. Ang gagawin nyo lang po, humingi po kayo doon sa link, doon sa person na nag-invite po sa inyo. Fill up po kayo doon sa form at tapos mag-attach po kayo ng valid ID. Yung resume ho, fill up nyo lang po doon kasi hindi na po kailangan mag-attach ng resume. Fill up na lang po ninyo. Eyes on the screen, please. No? Ayan, nakalagay po dyan, no membership fee. Okay? Nakita po ba natin? No membership fee. Baka yung person na nag-invite sa inyo humingi ng bayad. Wala hong membership fee. Okay? Maliwanag ho ha, wala hong membership fee. After ho, matapos makapag-fill up ng form, pwede na po kayong makapag-umpisa magbenta at mag-recruit at mag-training at the same time. Sabayan na po yan, OJT. Patulong po kayo doon sa person na nag-invite po sa inyo. Ganun lang ho kasimple. Okay? Then, after nyo ma-fill up yan, process nyo agad yung ID. Kailangan ho, within 24 hours, magpa-ID kayo. Alam mo bakit? Yan ang magiging proof of legitimacy po ninyo. Kung meron pong magtatanong, mag-i-inquire sa inyo sa online, may maipakita kayo na ID. Okay? After mag-fill up kayo, within 24 hours, sabihan nyo po yung apply nyo na magpa-ID kayo. Okay? Para ma-process agad yan. Kasi, normal po sa online na negosyo ho na maghanap talaga yung tao ng proof of identification. So magmumukha ho tayong scammer pag wala po tayong ID, no? I know you understand what I'm saying, no? Alam ko naintindihan niyo po kung ano yung ibig kong sabihin. Iniiwasan lang po natin na magmumukha po tayong scammer kasi wala po tayong maipakita ng proof of identity na tayo ay affiliated sa kumpanya na yan. So process niyo po yung ID niyo ha. Then, pag nagkaroon na po kayo ng extra, bumili po kayo ng uniform kasi iba pa rin po yung meron kayong uniform. Okay? Mag-order lang po kayo sa pamamagitan ng mga sales consultant po ninyo. Pag ikaw ay naka-uniform tapos naka-ID, legit po kayo titingnan yan. Hindi ho kayo magmumukhang scammer. Hindi po kayo magmumukhang, kung sa Bisaya pa, mangingilad. No, yan ang ayaw natin kasi pinag-usapan natin dito sa real estate, milyon-milyon eh. And we cannot afford na magmumukha po tayong scammers. Okay? So, that's it, no? I'm done with my presentation. Siguro baba ko lang to para kahit papaano magkakita-kita tayo. Sandali lang, ha? Baba ko lang. Okay? Ayan, ho. Now, the reason why I'm sharing it to you, to all of you, because I want you to understand that this is a pure and legitimate business. Totoong negosyo po to, no? Ang gagawin lang po natin, tiyagaan lang po na aralin ang negosyo na to. Lahat ng mga tao na nandito na nag-invite po sa inyo, I am sure na dumaan din sila sa proseso na nag-attend ng training, nag-attend ng seminars, na nag-experience ng mga PKS, nag-experience ng site tour, nag-attend ng mga events sa mga hotel. Alam ko po na experience po nila yan. So kung ano po yung ginawa nila, yun lang po yung susundin po natin. At ngayon ho, pinaka-importante ko talaga ng mensahe, mahirap po magbenta pag wala kayong website. Believe me or not, mahirap po magbenta ng walang website. Kailangan nyo pong magkaroon ng website. Pangalawa ho, kailangan nyo po aralin ang content creation. Kailangan, bakit? Kasi nasa mundo na po tayo ng social media. Kailangan nyo po aralin ang Facebook ads. Meron po tayong training na nakalaan po doon. Okay? So, anong oras na ba? 8:54. Ayaw kong to take much of your time kasi bukas may mga trabaho pa po tayo. So, ito na lang po, no? Maraming salamat sa time na binigay po ninyo. Hingi po kayo ng link doon po sa person na nag-invite po sa inyo. Kita-kita po tayo sa mga training, face-to-face, at saka online sa Lunes po, meron po tayong training night. So, thank you very much and God bless you all. Bye-bye!